sa karanasan natin dito sa Pilipinas, sa karanasan ng mga progresibong samahan tulad ng bayan, ang tanging paraan para harapin ang ganitong klaseng mga assaults or attacks against the people, the democratic mass movement, ay lumaban. No? Mas iba yung maging masigasig sa paggampan sa gawain at iba yung pag-iingat at patuloy nating tuligsain yung pampulitikang panunupil ng gobyerno at patunayan natin sa kanila na may pagkakaiba yung mga aktivista at legal na organisasyon dito sa kilusan ng mga NPA. Dapat pag-ibahin ito at ilinaw natin na may batas na panuntunan na dapat sundin yung mga nasa gobyerno. Kung kaya tungkulin natin na mga mamamayan na patuloy na igit ito at wag hayaan ang isang rehimen na wala nang morally bankrupt, corrupt at mapanupil ay agawin pa itong mga napagwagyan nating mga civil rights na ito. Hindi kailanman at kinikilala ng gobyerno ano ko pa man, ikaw man ay bata o matanda, may sakit o walang kapasidad na kumilos, basta ikaw ay mapaghinalaan ng gobyernong ito, nakakampi o kasabwat ng mga komunistang grupo, makakaliwang grupo, na ito ay tiyak bibirahin ka ng gobyerno nito. Kaya no choice ang tao kung hindi manindigan at lumaban at sama-samang kumilos, biguin itong mga pakana ng gobyerno. Maaaring sa mga oras na ito, kami ay natatali dahil sa usapin ng korte, pero alam namin na marami pang mga susunod. Marami pang mga katulad naming mga aktivista ang tutungo sa kalsada. Akala kasi siguro ng gobyerno, kali ng AFP, kapag kami ay kanilang napigilan, ang isa o dalawa o tatlo, akala nila titigil na ang pakikibaka at ang pagsulong sa kalsada ng mga mamamayan. Hindi nila alam na sa ginagawa nilang ito, mas marami pang mga aktivista at marami pang mga mamamayan ang patuloy na maglalaban dahil hindi nila nasasagot yung pinaka-ugat ng kahirapan.